Ako personally, hindi ako naniniwala sa swerte, no. Kamusta mga kaagapay, no? At Happy New Year po sa ating lahat, lalo na po sa mga kaagapay at kababayan nating OFW, no? At kayo ba ay masaya ang inyong New Year? Bilang isang OFW ay medyo malungkot po kasi syempre hindi natin kasama yung ating pamilya. So personally, this is my first New Year na hindi ko kasama ulit ng aking pamilya. At malungkot kasi wala sila, ako lang dito. So ganun pa man kayang-kaya natin yan. Sanay na tayong malay sa pamilya at kailangan nating maging matatag, at maging pasensyoso sa mga bagay na ganyan, lalo na sa mga okasyon na mahalagang okasyon. Ang mensahe ko lang po ngayong 2024 ay tayo, bilang FW at syempre marami tayong pinagdaanan ng nakaraang taon 2023 at yung mga bagay na hindi maganda nangyari nung nagdaang taon ay kalimutan na natin, at kung ano man yung mga magaganda na nangyari ay i-adapt natin para may apply ngayong 2024, para tayo ay lalong ganahan na tuparin yung mga pangarap at mga goal natin, wag sana nating kalimutan, yung mga pangarap natin na tuparin, kasi may mga pagkakataon na dahil sa kalungkutan ay nakakalimot na tayo, so ine-enjoy natin yung pag-stay natin dito sa abroad kasi nga hindi natin kasama ang ating pamilya, pero minsan nakakalimutan na natin yung goal natin dahil sa sobrang pag-enjoy, yung enjoyment na kumbaga hindi na dapat, yung pagbabarkada, yan isa yan, hinay-hinay lang, wala namang problema kung masyal, magbarkada, pero hinay-hinay lang. Wag po natin kalimutan yung ating pangarap, kasi itong 2024 ay kahit ano pang pamahiin yan, kahit ano pang pampaswerte yan, kasi ako personally, hindi ako naniniwala sa swerte, nasa ating kamay, nasa ating isipan, nasa ating ginagawa kung paano natin makamit yung goal natin. At wag po nating sisirain yung diskarte natin sa pag-iipon ng mga kaagapay, mga kababayang OFW. Wag nating sisirain. Kung kaya't ay pagtibayin pa natin, magkaroon ng innovation, mag-improve pa. Kung dati ay pakunti-kunti lang ang naipon natin, ngayon baka maganda idagdagan natin, ganyan, di ba? Diskarte lang at hinay-hinay sa paggastos, yung pagiging impulsive buyer, yung tipong namasyal ka lang, wala ka namang planong bilhin, pero pag uwi mo may mga bitbit ka na. So isa po yun sa mga dahilan, bakit napapagastos tayo ng wala sa oras, yung pagiging impulsive buyer, pag uwi natin sa bahay hindi pala natin kailangan. So yan, so yung goal natin nandito sa taas, tapos nandito pa lang tayo, pataas ng pataas tayo hanggang makamit natin yung goal natin. So dapat ganun, hindi yung uusad bababa, uusad bababa, hanggang sa pagtapos nating kontrata natin o gusto natin mag for good, yung goal natin hindi natin naabot. So napaka disappointing, na pangyayari. So ang wish ko para sa ating lahat po ng mga OFW, ating mga kababayan, kahit man nasaan man kayo sa panig ng mundo, mataas man o mababa ang ating sweldo, ay ang importante ay nagtatabi tayo, Kasi itong paglalakbay na naman ng buong taon hanggang matapos na naman ang 2024, papasok na naman ang bagong taon, 2025, dapat
po ay may achievements tayo, no, sa buong taon, no, para sa ganun ay yung ating goal ay natutuwa, no, natutuwa na maghihintay sa atin kasi yung goal natin nandun na nandun na, pupuntahan na lang natin. Kung ba pupuntahan natin, hinihintay tayo nung goal natin, di ba? Hinihintay tayo. So huwag nating hahayaan na maghintay ng matagal yung goal natin, baka kasi magtampo di ba? Kaya masasabi ko, mag-focus po tayong lahat mga kaagapay, no? Lalo na po sa ating mga kaagapay na OFW, no? At maraming salamat po ulit, no, sa inyong pakikinig at panonood po sa ating video ngayon. At muli, no, happy New Year po sa ating lahat. At ako naglalambing po, no, na inyo pong suportahan ng ating munting channel, no, at paki-subscribe naman po at pakipindot po yung notification bell para po ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po at Happy New Year. Bye-bye.